Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon, excited ako, ang naging palitan ng liderato at mayorya ng Senado. Nagkaroon ng quorum matapos sumipot sa sesyon si Senator Francis Escudero kasama ang tinaguriang Solid Block 11 o dating Minority Block. Yes, attorney, agad na idineklarang bakante ang lahat ng pwesto kabilang na ang Senate President at Committee Chairmanship. Inihalal din si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pinagbotohan din ang mga namumuno sa iba't ibang komite sa Senado. Sa kabila nito, naninindigan pa rin si Senador Alan Peter Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President at nagalit pa nga siya sa media, di ba? Pero ayon sa IBP, maikoconsider ang quorum ang 12 senador dahil hindi nakasama sa opisyal na bilang ang nagtatagong pugante na si Senador Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft. Sasandal na ako dito sa couch kasi si Atty. Dido na magsasalita. No? Bukas naman si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session para pulungin ang mga mambabatas at sana maipasa ang mga nakabingbing panukala at makupirma ang ilang general ng AFP. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang kanilang mandato o isinusulong lang ng kanilang iba't ibang interes? Sasagutin yan natin sa session ni Atty. Dino sa Balat Sibuyas! O nakaupo na ako dito, okay? Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Oh. Ayan, Let's go, attorney, attorney. may go. Binoboto sana natin yung mga kagaya ni Clive Arguelles sa Senado, sana meron tayong quorum. Di ba? Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon yung mga quorum. Teka lang, sabi kay Clive, hindi pa siya qualified, wala pa siya sa edad na minimum age requirement. Wala pa ba? Sa 2028 meron na yata. Wala pa din. Compute ako eh. Palit ako sa House, nagpapababa sila ng age requirement. Mababa na rin naman yung expectations sa mga politicians natin. Pwede pa natin ibaba yung age. Pero may nagsabi sa akin, ikaw daw, Atty. Dino, ay mukhang qualified ka na by age. Eh. Qualified na. Oo, by age. Bilang Senador Oo, nag-Viber kasi sa akin si Balik na Clive. tayo dito sa quorum. Senador Usapan ng quorum, Dino. ha? Tingnan natin, bakit pa ang galing? Ikaw yata spokesperson ni Clive Arguelles. Dahil balik na naman, ha? So, balikan natin, di ba? Yung sa quorum. Actually, nakakatuwa, di ba? Kasi sabi sa akin nung assistant ko, di ba? Dito siya ngayon. Busy kasi ako doon sa law office. Ang daming mga nangyayari last week din, no? Biglang sabi niya, hindi ko na monitor nangyari sa Senado. Napalitan na yung majority doon sa ang basayan nila Abelino versus Cuenco. Aba! Diba? Alam natin ngayon yung kaso ng Abelino versus Cuenco. Alalahanin na natin kung ano nangyari dyan, di ba? Nag-walk out din yung 11 dyan, no, sa Abelino versus Cuenco. Tapos ang nagkaroon lang yung nandun lang ay 12, no? So ang ibig sabihin niyan, yung isa raw, yung isang tao kasi nasa abroad. Isang senador nasa abroad, yung isa nasa ospital, no? Ang sabi, meron silang quorum. Bakit sila merong quorum? Kasi kahit na 12 lang sila, yung isa is outside the coercive jurisdiction. Ano ibig sabihin ng coercive jurisdiction? Ano nga bang ibig sabihin ng coercive jurisdiction? No? Ang ibig sabihin lang yan, kasi it sounds like fluff, di ba? Kasi coercive, parang may konting coercive. Ibig sabihin lang, ang sabi ni Rodante Marcoleta dati, dapat nga, nung nag-walk out yung 11, di ba? Sabi niya, pwede nga namin sila iparesto, pero hindi namin ginawa. Tama si Rodante Marcoleta doon. Pwede sila iparesto. Ang tawag doon, coercive jurisdiction. Ibig sabihin, kung senador ka, kailangan ng quorum, wala ka, pwede kang patawag sa Sergeant at Arms at i-arestoin ka, dalihin ka sa plenaryo. Ang tanong ko bakit may ganyang kapangyarihan na iniatas sa Sergeant at Arms? Bakit napakahalaga? Hindi sa Sergeant at Arms, sa Senado. Oo, sa plenaryo, kahit minority. Ang mag-e-enforce lang ang Sergeant at Arms. Kasi Bakit mahalaga yan? Ang envision ng saligang batas sa Senado ay ito ay continuing body. Tandaan natin na kaya yung 12 na papalitan, pagka mag-e-eleksyon, 12 lang yung mawawala, yung 12 nandun pa rin. The continuing body ang Senado kasi merong mga bagay na kailangan pag-usapan lagi sa floor. As opposed to the House of Representatives kasi national interest, kailangan, ang nire-representa ng Senado, kailangan may mga bagay na dapat never mawawala ng Senado ang Pilipinas. Pero kung yung mayroong mga tao na ayaw magkaroon ng quorum, baka hindi magpapapasok, kahit minority, sabihin nila, Sergeant at Arms, kunin mo kung sino man yung mga hindi pumapasok at dalhin dito sa floor para mapag-usapan ng mga pinaka-importante. Not a single person or not a single faction can stop the Senate. Hindi pwedeng hostagein. Hindi pwedeng i-hostagein yung Senado. Yan sinabi sa Abelino versus Cuenco. So, pagka outside the coercive jurisdiction ka, ibig sabihin, pag pinadala yung Sergeant at Arms, hindi pa rin kaya ng Sergeant at Arms na dalhin ka outside of the coercive jurisdiction ka. For example, nasa abroad.
Pwede ba pumuntang Sergeant at Arms doon? Dakipin ka? Hindi. Kasi hindi papayag yung Community of Nations kasi sovereign country yon. So hindi Okay. pwede na ikaw mismo ang mag-aresto, 'di ba? Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada, papupunta si Sergeant at Arms, maglalakad. Hoy, sumama ka sakay sa Senado. Pwede ba? Sasabihin niya sa Sandigan. Oh, sige, sa BJMP. Sa Di ba? BJMP. Diyan sa Payatas. Eh, Papayagan ba siya ng BJMP? Wala. Ang sasabihin, antayin mo yung court order. Kumuha ka ng court order because he is already under the jurisdiction of the court. Wala na naman magagawa. So may sabihin, attorney, doon na ng specific timing. Kasi may session na nagtitake place at sa panahon na hinahanap ka, hindi ka makapresenta, hindi ka makapunta, hindi ka makapagtrabaho. Correct. Oo. Ito namang si Poganting Bato de la Rosa, yung, Matiba natin, yung nasan buong yan? kapulisan, buong National Bureau of Investigation, nahanap siya. Yung Sergeant at Arms, padala mo, mahanap siya? Malamang hindi, di ba? So outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Pag ganun po, pagka outside of the constitution, the jurisdiction of the Senate, di ba? Coercive jurisdiction, hindi ba pipilit ng Sergeant at Arms, bumababa po yung denominator. Ha? Ibig sabihin, for po yung purposes of denominator? Yung- 24. Yung 24, for purposes of quorum kasi 50% plus 1. Oh. Anong kalahati ng 24? 12 plus 1, 13. Yun ang general rule ng quorum. Pero may tinatawag rin tayong constitutional quorum. Ibig sabihin, pagka outside ka ng jurisdiction of the Senate, bumababa yung 24. Wala na si Jinggoy, hindi mapipilit outside of the coercive jurisdiction. Wala na rin si Bato de la Rosa, hindi mapipilit, hindi natin alam kung nasaan. 22 na lang po yun. Anong kalahati ng 22? 11 plus 1. 12. At ibig sabihin, yung 12 would be sufficient to actually transact business. Sufficient ba yon to declare itong positions vacant? Sufficient. Ibig sabihin, wala na pong Senate President. Hindi na Senate President tong si Alan Peter Cayetano kasi dineclare ng 12 na may quorum na walang wala nang vacated na lahat ng mga posisyon. Ang sabi na naman nitong si Loren Legarda ba? At Pia Cayetano, sorry. Pia. Sabi niya, how can 13 be 12? Oh. Hindi naman yun yung usapan eh. Ito ang tanong ko. Ha? Ano yung Hindi ko tanong? kasi alam kung sa kinukuha ni Alan Peter Cayetano yung kapal ng mukha niya na tingin niya siya pa rin yung Senate President. Okay? Si Alan Peter, kung ikaw pa rin talaga ang Senate President kasi meron ka majority, bring 13 warm bodies to the floor. Bring them kahit araw. Bukas, magpatawag kayo ng sesyon o kahit anong committee hearing, 13. Wala. Wala kang 13 eh. So ang question is, how can 10 be more than 12? Yes. Di ba? Oo, yun ang tanong. How can 10 be more than 12? Kasi kung Senate President ka talaga ng majority, bring them to the floor. But you don't have. You don't have that, no? So, unfortunately, ang nakalagay, di ba? Fortunately, sa Constitution is 13 to elect a Senate President. Kumbaga naka-hard Pero hindi number. ibig sabihin, it takes 13 to remove. It only takes a quorum to remove everyone, including the Senate Pati President. yung But to mga komite. elect, Oo. 13. So, ibig sabihin, nakalagay sa Constitution, ang si Win Gatchalian ngayon ay only officer in charge hanggang At makakuha siya ng 13. Acting Senate President. Acting Senate President, officer in Tsaka charge. tanong ko, sino ba yung sinusuporta ng Senate staff ngayon? Sino ba in-acknowledge ng Malacanang at House of Representatives? Okay. Ang pamumuno ba ni Win o ni Alan Cayetano? Kung equal branches yan, para yan sa sovereignty of nations, di ba? Kahit anong assert mo, kung hindi ka nire-recognize sa international community ng Community of Nations, wala ka soberanya. Ganyan Walang din. legitimacy ang tinatawag, Walang no? legitimacy. So, House of Representatives, Malacanang, Law School Deans, Integrated Bar of the Philippines, former Constitutional Commission. Sino ba nagre-recognize sa'yo? Alan Peter. Facebook. Meron. Sino? Mga DDS vloggers, Yes. sila Banat Bay, di ba? Yan yung mga mga nagre-recognize sa kanila. Wala nang iba. Wala nang iba. So talagang kalokohan. Kahit na yung mga nagsasabi na hindi Senate President pro tempore itong si Win Gatchalian, hindi sinasabing Senate President ka. Di ba? So it's just a nomenclature for me. Officer in charge, acting Senate Pero yung President. kapangyarihan, yung authority, di Oo. ba? Kasi hindi naman pwedeng walang Senado. Hindi pwedeng walang leadership ng Senado. Hindi pwedeng walang sesyon ng Senado. Okay? At hindi rin pwedeng, hindi namin basahin yung mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre bilang mga judger kami, magdedesisyon kami if we will either take it or leave it! We miss you, Senator Cleve. Take it or leave it. Kapatid! O, sino gusto magsimula? Okay. O sige.
Basahin natin si Thank you. Talking Toshi Sports. Ang sabi ni Talking Toshi Sports, para sa akin, matutuloy ang impeachment ni VP Sara, subalit magbantay tayo dahil hindi pa din maresolba ang gridlock sa Senado na baka apekto sa impeachment. Okay. Bantay Senado, in short, at definitely Ako take it. Wala akong bahagi doon na hindi ko masuportahan dahil kailangan talaga nating bantayan ng Senado. Take it! Take it. Sama po kayo si Talking Toshi Sports sa aming Bantay Senado. Kailangan na volunteer. O, sabi naman ni Nico, 2312. Attorney Dino, I hope hindi siya mag-devolve. Paragang term yung devolve, ha? Into Harry Roque. Ganyan din si Harry Roque nung HR lawyer pa siya. Same Oh my God. energy ni Attorney Dino. Parang hindi naman nag-high-rock si... So ako po, May tao nga, di ko yung account ba ito ni Clem? ako cleave it ako dyan. Cleave it. Alam niyo po, nakita ko rin yung legal career ni Attorney Harry Roque. Ibang-iba rin po yung simula niya kay Attorney Dino. So I'm sure hindi magiging ganun si Attorney Dino. Ay, wow. Salamat. Thank you. Okay, sige, yung next. Next naman po. Salamat lang kay Chief, pero hindi namin makakalimutan na siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang impeachment last year. Dapat lang na bumawi siya. Diba? Ay, Ay, nakakaalala. Take it. O, Hoy, last. Princess Cordero, youth purchase ako noong 2010. Nung binalak mo tumakbo sa Malacanang. Nandun ako sa, sa lodge mo sa Manila Hotel. So, baka naman meron kang redemption. Naniniwala naman ako na may Redemption konsepto ng arc. redemption. Okay. Ito na ang last sige. comment from Ginger. Ang gulo ng Senado simula na naging SP si Alat. Yes! Puro kaguluhan. Si Puro Alat. kaguluhan nangyari sa Senado simula nangalal si Alat. Panay sariling interes, panay pagprotekta sa mga kaso. Okay. Take it or cleave it, take Take it. it. Totoong Oo, totoo. take The it. Senate Okay. President of Facebook. Okay. Bye. So, mamili tayo ng dalawa, isa. Republic of True. Dalawa daw. Dalawa. Okay. Sige. Sige. Gusto ko si Talking Toshi Sports. Okay, okay, Kasama agree. na siya sa Bantay Senado. Welcome to Okay? Bantay Senado. Oo. O, yung pangalawa, si Nico ba? Si Teresa? Si Gringer? Parang nanalo na si Ma'am Teresa dati. So si Ginger naman. Okay, Ginger. Ginger. Okay, congratulations sa mga... Congratulations. Meron kayong with due respect. Oh, tama yung autograph yata yan. Okay. With due respect, mag-cool po ito. Tapos magpipirmahan pa po ng mga host to. No? Okay. Oh. Yeah. Alam niyo mga kababayan sa mga nakikinig at nanonood, nakakapagod itong linggo na to pag pinag-uusapan natin ng politika. Pero ang Pilipinas is just more than politics. Lagbas to sa mga taong nagbabangayan sa ingay ng politika. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang gagaling ng mga Pilipino. Yan ang pinapaalala sa atin lagi ng Team Pinas.